Tanggal na ang dandruff, nakatutulong pang bawasan ang pulling hair. New Head and Shoulders for Men Hair Retain. Bago manak-out ang buhok mo. Alam mo kasi dapat, hindi mo na kinakausap yung kapatid mong yan. I know. Hindi ko na nga dapat gawin yan. Wala din namang punto eh. Lalo lang kami nagkakasamaan ng loob ni ate. Alam mo, dapat na pinoproblema natin ngayon, Clarissa. Yung hayop na nickname. Kamusta na ka? Kamusta ka na? Sana gumaling ka kaagad. Iba rin pala kung nandito ka at nakakatuwang ko sa mga problema sa kumpanya. Siguro naiisip mo pa yung kaso ni Nancy laban sa kumpanya. Kung kailan kasi gumaganda ang mga feedback sa mga bagong products natin eh. Nangyari to. Nick? Nick? Ah, nagsasalita kami, lumalapas sa bibig mo. Anong gusto mo sabihin, Nick? Nick, magsalita ka, Nick! Wala pa rin siyang silbi. Alam mo, minsan parang natutuwa pa nga ako sa mga nangyayari. I like seeing him suffer. Kumuha lang ako ng right timing. Paplanuin ko talaga yan para matapos na yung hayop niya, para siguradong wala na siya. Nick! Tell us what happened. Sinong gumawa sa'yo nito? Kilala mo ba? Nick, sabihin mo sa amin. Para mahuli na yung mga hayop na yun. Nick, kaya mo yan, Nick. Nick, please, magsalita ka, Nick! Hindi niya kaya. Hindi makakabuti kung person natin siya. Rest. Ano ka ba naman, Daryl? Hindi pa to ngayon ang tamang panahon. Kailan pa? Kapag magaling na siya? Pagka pwede na siya magsalita, pwede na siyang magsumbong sa doon sa mga ginawa natin sa kanya, gano'n? Ako, Daryl, ngayon ko lang nanalo na ako sa laban namin ni Nick. Ngayon na helpless na si Nick. At gusto ko pa siyang makita o naghihirap. Naiintindihan mo ba ako? Alam mo, kahit na anong sabihin mo, Clarissa, makinig ka. Hindi pa rin tayo ligtas hanggat buhay pa rin yung sinig na yan. Come on, Daryl. Pwede bang hayaan na lang natin siyang kusang mamatay? Alam mo, kung makikita mo lang si Nick, baka nga maawa ka pa dun sa tao. Parang na talaga siyang gulay. Sa tingin ko, Daryl, wala nang pag-asang bumalik si Nick sa dati. Kaya kung ako sa'yo, na si Nick, bigyan mo ngayon ng focus yung gusot natin kay Lucia. Alam mo, total na banggit mo na rin lang yan tungkol kay Lucia. Parang nagtataka nga ako, parang bilis na napaniwala si Lucia na kayo na nga talaga yung Jerome. Well then, wala na siguro tayong problema ngayon. Look, Dad, you have to go. Ano? Darating si Jerome, may date kami dito mamaya. Kararap, ngayon lang tayo alis na kita ulit eh. Alis ako agad. Di ba, ang sabi mo nga, wala na tayong problema. So obviously, nag-work na yung pagpapanggap natin. Tama ang sinabi ng amiga ko. Nandito nga si Clarice with Daryl. Taste guaranteed. Ano ka ba naman, Daryl? Magtatalunan pa ba natin to? God. Alam mo kasi, di ba alam hindi ka importante sa akin. Hindi natin pagtatalunan to. Pero ang issue dito, hindi ka naman basta-basta importanteng tao sa akin. Ang issue dito, Clarissa, mahal kita. Kaya alam mo, hindi basta-basta sa akin na hindi madali sa akin yung nakita lang kita na may kasama kang lalaki o kung ano mang ginagawa.
ginagawa niyo, nag-ahalikan. Bakit, Daryl? Sa tingin mo ba madali to sa akin? Hindi to madali sa akin. I'm doing this for us. Sige, sabihin natin gano'n. Eh, paano kung develop ka sana? Yun lang ang problema mo. Well, I'm assuring you that will never happen. Eh, paano nga kung mangyari yun? Bakit di ka makasagot niya? Alam mo, Daryl, ayoko na magpaliwanag sa'yo. Kasi in the first place, wala naman ang dapat pag-usapan. Sinasabi mo lang yan. Kaya naman dito sa sitwasyon ko ngayon, ikaw yung isa lang. What the hell is he doing here? Huh? Bakit kasama mo siya? May sulat si Maring Nati para kay Ralph Gardamonte. Anak ko, mabuti pa iabot mo na yan. Baka mami mawaglit mo na naman yan. Sorry na lang, Nancy. Pero paano na ho yung hustisya ng nanay ko? Justisya ba talaga ang hanap mo? O ang walang hiyang galit mo lang laban sa akin? Gaano ka kasigurado na walang nakakaalam sa pakikipagmabutihan mo kay Clarissa? I heard you talking about Clarice. Ano gusto mo sabihin? Gusto mo magsumbong? Gusto mo sabihin ng totoo? Clarissa? Ang kapalit, kaya